kaugnay ng National Energy Emergency. Sinabi po niya na palakasin, lalo na hindi lang ang ating pagbabantay sa ating mga infrastructure kaugnay po ng nasasabing energy. Lalo pang paiigtingin ng Philippine National Police ang monitoring sa sitwasyon ng bansa sa ilalim ng State of National Energy Emergency. Bunsod nito, inilagay na sa heightened alert ang buong puwersa ng pambansang pulisya. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ipinag-utos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mahigpit na pagbabantay sa mga vital installation, critical infrastructure at komunidad. Malinaw naman po yung mandato ng Philippine National Police with or without crisis po sa oil. Ito po ay public safety, PNP and all. Pero kaugnayan po na nasabing Emergency Crisis Committee na nilabas po ng ating Pangulo na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa DOE at saka sa BPI, sa SWD. Pinag-ikting na rin ng PNP ang pagpapatrolya at pagbabantay sa mga gasolinahan, lalo na't dumarami ang mga nagsasarang gas station sa bansa. Sa ngayon, nananatili sa 3 ang gas station na sinampahan ng kaso dahil sa overpricing ng produktong petrolyo. Sa ngayon po, hindi na po nadagdagan yung ating pong datos na nahuli na ang pinasuhan natin sa Nueva Vizcaya, yung mismong gasoline stations. Yung sa Eastern Samar naman ay yung mismong individual na nag-report din. At yung pong individual naman sa binubatan. Ang nanatili po na 3 yung ating pong datos ng apprehension, isang retail station at 2 individual. Bukod sa mga produktong petrolyo at liquefied petroleum gas o LPG, babantayan din ng mga pulis ang presyo ng basic commodities. Ang pagmomonitor ng presyo ng mga pangunahing bilihin, ito ay sinasagawa patuloy ng ating mga local since day one, yung ating pong municipal or city price coordinating council, na kung saan hindi na po kinakailangan yung national na DOE para po ipagsagawa yung pagmomonitor. Panawagan ng PNP sa publiko, makipagtulungan at maging responsable sa paggamit ng enerhiya. Sa panig naman ng Armed Forces of the Philippines, kasama sa kanilang paghahanda ang pagresponde sa mga sitwasyong maaaring maapektuhan ang operasyon ng mahahalagang infrastruktura, transportasyon ng essential goods, engineering support at mabilisang pagtugon sa mga apektadong lugar. Sinabi ng tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na si Colonel Francel Margaret Padilla, bagamat hindi sila direktang bahagi ng Implementing Committee, may mahalagang papel pa rin ang AFP sa pagpapanatili ng pambansang seguridad, katatagan at kapakanan ng mamamayan. Binigyang diin ng AFP ang kanilang buong pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at suporta sa mga direktiba ng national government upang tugunan ang sitwasyon. Kasabay nito, patuloy nilang isinusulong ang whole-of-nation approach upang mapanatili ang katatagan at kahandaan ng bansa sa harap ng anumang krisis. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.